Naramdaman mo na ba ang tahimik na hatak sa dibdib mo, Sagittarius, ang pakiramdam na may mas malaking puwersang gumagalaw sa likod ng mga pangyayari sa buhay mo? Hindi ito maingay. Hindi dramatiko. Pero makapangyarihan. Para bang minamasdan ng universo ang iyong pagtitiis, binibilang ang iyong mga sakripisyo, at hinihintay ang perpektong sandali para tumugon. Nagpatuloy ka kahit hindi malinaw ang daan. Nagtiwala ka kahit walang saysay ang lahat sa una. At ngayon, may nagbabago na. Mga pintong hindi mo kinatok ay unti-unting bumubukas. Mga oportunidad na hindi mo hinabol ay kusang lumalapit sa iyo. Hindi ito nagkataon lamang. Ito ay pagkakaayon. At ang paparating ay may dalang enerhiya ng kasaganaan. Kung ikaw ay isang Sagittarius at narating sa iyo ang mensaheng ito, hindi ito aksidente. May dahilan kung bakit dito napunta ang iyong pansin sa mismong sandaling ito. May mga tanong ang iyong kaluluwa na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Patuloy kang umusad na may pag-asa kahit kulang ang kasiguruhan. Ngumiti ka sa gitna ng bigat ng pressure, nanatiling matatag sa kabila ng mga pagkaantala, at nagtiwala na darating ang araw na makikita rin ang lahat ng iyong pagsisikap. Pinagmamasdan ng universo ang iyong mga pinili, ang iyong pagtitiis, at ang tahimik na pananampalatayang hindi mo kailanman binitiwan. Ngayon, isang banayad na pagbabago ang nagsisimula ng magbukas. Hindi minamadali. Hindi pinipilit. Kundi eksaktong nasa tamang oras. Ang mensaheng ito ay paalala na may saysay ang iyong paglalakbay at hindi na sayang ang iyong mga pinagdaanan. May isang bagay na matagal mo nang hinihintay na ngayon ay umaayon na pabor sa iyo. Habang nakikinig ka, hayaan mong magpahinga ang sarili mo. Bitawan ang pagdududa. Ang paparating ay may dalang ginhawa, linaw, at panibagong tiwala sa buhay. Enerhiya ng Sagittarius at paglalakbay ng buhay, panimula ng kwento. Sagittarius, ang buhay mo ay hindi kailanman naging tuwid na linya. Mula pa sa simula, ang iyong paglalakbay ay hinubog ng paggalaw, pagkamausisa, at isang apoy sa loob mo na tumatangging manatiling maliit. Ikaw ang nangangarap lampas sa mga limitasyon, kahit pilitin ka ng realidad na pigilan. Habang ang iba ay pumili ng seguridad, pinili mo ang pag-unlad. Habang ang iba ay naghintay ng pahintulot, sinunod mo ang iyong instinct. Ngunit hindi naging madali ang landas na ito. Maraming beses na nasubok ang iyong optimismo. Naniniwala ka sa mga posibilidad na hindi makita ng iba, at ang paniniwalang iyon ay madalas may kapalit na pag-iisa. Ibinigay mo ng buong buo ang iyong enerhiya sa trabaho, sa mga tao, sa mga responsibilidad, kahit hindi mo alam kung kailan ito babalik sa iyo. May mga sandaling tahimik mong kinuwestiyon ang sarili, iniisip kung mali ba ang iyong pananampalataya. Pero nagpatuloy ka pa rin. Kahit na naantala ang resulta, kahit na hindi dumating ang pagkilala, tumanggi kang maging mapait. Iyan ang tahimik na lakas ng Sagittarius, ang kakayahang magpatuloy sa paniniwala kahit walang patunay. Ang kwento mo ay kwento ng panloob na paglawak. Bawat hamon ay nagturo sa iyo ng karunungan. Bawat pagkaantala ay humubog sa iyong pagtitiis. Hindi ka kailanman nilalayong magmadali dahil ang binubuo mo ay nangangailangan ng lalim, hindi bilis. Hindi ka nakalimutan ng universo sa mga panahong ikaw ay naghihintay. Inihahanda ka nito, pinatatatag ang iyong isipan, pinahihigpit ang iyong kamalayan, at inaayon ka sa mga oportunidad na tugma sa kung sino ka na ngayon. Ngayon, habang nagbubukas ang kabanatang ito, nagsisimulang magdugtong-dugtong ang iyong mga karanasan na parang mga piraso ng mas malaking kwento. Walang nagkataon lamang. Bawat hakbang ay may saysay. At ang landas sa unahan ay hinuhubog ng lahat ng iyong pinagdaanan na hinarap mo ng may tapang at pag-asa. Ang tahimik na pakikibaka sa pera at katatagan. Sa loob ng mahabang panahon, Sagittarius, ang pera ang isa sa mga pinakatahimik na laban sa buhay mo. Hindi dahil kulang ang pagsisikap mo, kundi dahil madalas ay hindi nakikita ang mga ginagawa mo. Pinasan mo ang mga responsibilidad ng may kalmadong mukha, kahit mabigat ang pressure na bumabalot sa iyong isipan. Bihira kang magreklamo. Sa halip, sinasabi mo sa sarili na magpatuloy lang, naniniwalang darating din ang panahong babalanse ang lahat. Pero sa loob-loob mo, may mga sandali ng matinding pagod, mga sandaling tinatanong mo kung bakit tila napakalayo pa rin ng katatagan sa kabila ng iyong dedikasyon. Pinanood mo ang iba na umuusad habang ikaw ay nananatiling matiisin, mas pinipili ang tamang oras kaysa sa mga shortcut. Hindi naman nawawala ang mga bayarin, obligasyon, at inaasahan dahil lang nanatili kang umaasa.
May mga gabing gising ang isipan mo, nagbibilang, nagpaplano, at naghahanap ng mga sagot na hindi agad dumarating. Kinuwestiyon mo kung ang iyong kabutihang loob, katapatan, at paniniwala sa pagiging patas ay masyado ka bang pinagbabayaran. Ngunit kahit sa mga sandaling iyon, pinili mo pa rin ang integridad kaysa sa pagkadesperado. Hinugis ka ng pakikibakang ito sa mga paraang hindi mo agad napansin. Tinuruan ka nito ng disiplina kung saan dati ay kalayaan ang nangingibabaw. Tinuruan ka nitong mag-focus kung saan dati ay may distraksyon. Natutunan mong mabuhay sa gitna ng kawalang katiyakan nang hindi nawawala ang sarili mong pagkatao. At kahit pabago-bago ang pera, ang iyong panloob na lakas ay naging matatag. Unti-unti mong naunawaan na ang yaman ay hindi lamang tungkol sa mga numero, ito rin ay tungkol sa tibay, karunungan, at tamang tiyempo. Ang akala mong pagkakatigil ay paghahanda pala. Hinayaan ka ng universo na maranasan ang kaibahan, upang kapag dumating ang katatagan, tunay mo itong pahalagahan. Bawat pagkaantala ay hinubog ang ugnayan mo sa pera, kapangyarihan, at sariling halaga. Hindi ka ipinagkait, inihayag ka sa panibagong direksyon, mas nakaayon, mas pangmatagalan, at mas karapat-dapat sa kung sino ka ngayon at kung sino ka palang nagiging. Ang punto ng pagbabago kapag nagsisimulang gumalaw ang universo. Dumarating ang isang sandali sa bawat paglalakbay ng Sagittarius kung kailan tahimik na nagbabago ang enerhiya. Hindi ito may kasamang ingay o bigla ang selebrasyon, kundi isang banayad na pakiramdam ng pag-unawa na nagmumula sa kaibuturan ng kaluluwa. Maaaring hindi mo ito agad napansin. Dahan-dahan itong dumating sa pamamagitan ng isang kaisipan, isang damdamin, o isang munting pagbabago ng pananaw. May isang bahagi sa iyo ang nagsimulang magbitaw sa palagiang tensyon ng kailan at paano. At sa pagbitaw na yon, doon lamang nagkaroon ng puwang ang universo upang kumilos. Hindi dumating ang puntong ito dahil pinilit mo. Dumating ito dahil umabot ka sa antas ng panloob na kahandaan. Tumigil ka sa paghabol sa resulta at nagsimulang magtiwala sa tamang pagkakaayon. Natutunan mong manatiling matatag kahit na naantala ang mga sagot. Ang pagtitiwalang iyon ay nagpadala ng makapangyarihang mensahe sa universo, hindi ka na kumikilos mula sa takot, kundi mula sa pananampalataya. At pinakamabilis tumugon ang universo sa kalmadong kumpiyansa. Bigla, nagsimulang lumitaw ang mga senyales. Iba na ang dating ng mga usapan. Mas makatotohanan na ang tunog ng mga oportunidad. Ang mga ideyang dati parang mapanganib ay ngayon ay pakiramdam mo'y natural na. Maaaring napansin mong may mga pintong bumubukas sa pamamagitan ng mga hindi inaasahang tao o sitwasyong tila random sa ibabaw. Pero walang nagkataon lamang. Bawat tagpo, bawat pagkakataon, bawat munting tagumpay ay bahagi ng mas malaking galaw na nangyayari pabor sa'yo. Hindi minamadali ng universo ang mga himala, inihahanda nito ang mga iyon. Habang natututo kang maging matatag, inaayos naman nito ang mga pangyayari. Habang pinatitibay mo ang iyong isipan, nililinis nito ang mga daang dati pakiramdam mo ay sarado. Kaya ngayon, mas magaan na ang pakiramdam ng pag-usad. Hindi ka na nakikipagbuno sa pagtutol. Kumikilos ka na kasabay ng agos. Ang yugtong ito ay tanda ng isang makapangyarihang paglipat. Lumalabas ka na mula sa survival mode at pumapasok sa alignment mode. Ang pakikibakang dating bumabalot sa iyong araw-araw ay unti-unting bumibitaw. Kapalit nito ang linaw, tiwala, at panibagong direksyon. Nagsisimula mong maramdaman na ikaw ay sinusuportahan, hindi na sinusubok. Hindi pa ito ang katapusan ng iyong paglalakbay, ito ang sandaling nagbabago ang direksyon nito. At mula rito pasulong, ang universo ay nagsisimula ng salubungin ka sa gitna, tinutugon ang iyong paglago ng mga oportunidad na sumasalamin sa lakas na tahimik mong binuo. Paano nagsisimulang dumaloy ang kasaganaan para sa Sagittarius? Kapag nagsimula na ang pagbabago, Sagittarius, ang kasaganaan ay hindi dumarating ng biglaan. Dumadaloy ito ng paunti-unti, banayad at may talino, kasabay ng paglago na matagal mo nang nabuo sa loob ng iyong sarili. Mapapansin mo munang nagbabago ang ugnayan mo sa pera at mga oportunidad bago pa tuluyang magbago ang iyong mga sitwasyon. Kung saan dati nangingibabaw ang stress sa iyong isipan, ngayon ay may kamalayan na. Kung saan dati naninirahan ng pagdududa, ngayon ay may pagbubukas. Ang panloob na pagbabagong ito ang unang senyales na ang kasaganaan ay umaayon na sa iyo. Nagsisimulang lumitaw ang mga oportunidad sa mga paraang natural, hindi pilit. Isang pag-uusap ang nagsisindi ng bagong ideya. Isang koneksyon ang nagbubukas ng pintong hindi mo naman planong katukin.
Isang sitwasyong dati parang sarado ay biglang umuusad ng may mas kaunting pagtutol. Napagtatanto mo na hindi ka na humahabol sa mga resulta, sila na ang lumalapit sa iyo. Ito ang bunga ng pagkakaayon, hindi ng swerte. Mas malinaw mo na ring nakikilala ang sarili mong halaga. Humihinto ka sa pagmamaliit ng iyong kakayahan, oras, at enerhiya. Sa halip na magbigay ng walang hanggan at walang kapalit, nagsisimula kang pumili ng mga desisyong gumagalang sa iyong sariling worth. At ito pa lamang ay sapat na para magbago ang paraan ng pagtugon ng universo sa iyo. Kapag pinararangalan mo ang sarili mo, ang kasaganaan ay tumutugon din ng ganoon. Nagiging mas matatag ang daloy ng pananalapi, hindi man mas maingay, ngunit mas maaasahan. Lumilitaw ito bilang konsistensi, kapanatagan, at ginhawa. Mas nararamdaman mong ikaw ay may kontrol, mas grounded, at hindi na agad naapektuhan ng mga pangyayari. Kahit may mga hamon pa ring dumarating, hindi na nito iayanigin ang iyong kumpiyansa. Nagtitiwala ka na sa kakayahan mong lampasan ang mga ito. Ang kalmadong kumpiyansang ito ang nagiging magnet ng mga oportunidad na nangangailangan ng katatagan at bisyon, dalawang katangiang tahimik mong hinubog sa paglipas ng panahon. Umaabot din ang kasaganaan lampas sa pera. Pumapasok ito sa buhay mo bilang kapayapaan, linaw, at mga relasyong sumusuporta. Ang mga taong nakakakita ng iyong potensyal ay kusang lumalapit. Ang mga sitwasyong sumisipsip ng iyong enerhiya ay unti-unting nawawala. Hindi ka na lamang natututo sa pamamagitan ng pakikibaka, natututo ka na sa pamamagitan ng paglago. Ang yugtong ito ay hindi tungkol sa biglaang labis. Ito ay tungkol sa pangmatagalang kasaganaan. Itinuturo sa iyo ng universo kung paano tumanggap ng walang guilt at kung paano magtayo ng walang takot. Hakbang-hakbang, pumapasok ka sa isang ritmo na sumusuporta sa pangmatagalang tagumpay, nakaugat sa tiwala, karunungan, at paggalang sa sarili. Mga nakatagong pagpapala at hindi inaasahang pinto sa pananalapi. Ilan sa pinakamalalaking pagpapala sa buhay mo, Sagittarius, ay dumarating ng tahimik. Hindi sila nag-aanunsyo ng sarili sa pamamagitan ng drama o agarang pagkilala. Sa halip, lumilitaw sila bilang mga banayad na pagbabago, isang oportunidad na parang masyadong simple, isang solusyong dumarating eksakto kapag nagsisimula ng humupa ang bigat ng pressure, o isang pintong bumubukas sa pamamagitan ng mga sitwasyong hindi mo kailanman pinlano. Ito ang mga sandaling ginagantimpalaan ng universo ang pagtitiis sa sarili nitong matalinong paraan. Mapapansin mong ang ginhawang pinansyal ay nagsisimulang dumating mula sa mga hindi inaasahang direksyon. Maaaring hindi ito tumugma sa eksaktong anyong dati mong iniisip, pero dala nito ang parehong layunin. Ang dating pakiramdam ng kakulangan ay unti-unting nagiging suporta. Ang dating parang naantala ay nagsisimulang umusad ng magaan. Nangyayari ang mga pagbabagong ito hindi dahil hiniling mo ng pilit, kundi dahil handa ka ng tumanggap ng walang pagtutol. Madalas lumalantad ang mga nakatagong pagpapala matapos mong bitawan ang mga lumang inaasahan. Kapag tumigil ka sa pagdidikta kung ano ang dapat maging itsura ng tagumpay, ipinapakita ng universo kung ano ang tunay na gumagana para sa iyo. Nagsisimula kang makakita ng halaga sa mga lugar na dati mong hindi pinapansin. Ang kakayahang hinubog mo sa panahon ng kahirapan ay nagiging kapaki-pakinabang. Ang isang koneksyon mula sa nakaraan ay muling lumilitaw na may bagong saysay. Maging ang isang dating kabiguan ay nagsisimulang ipakita ang layunin nito, ginagabayan ka tungo sa mas matalino at mas nakaayong mga desisyon. Ang mga hindi inaasahang pintong ito ay hindi aksidente. Mga tugon ito sa paglago na nakamit mo sa gitna ng kawalang katiyakan. Natutunan mo ang paghimay. Natutunan mo ang pagtitiis. Natutunan mo kung kailan usad at kung kailan hihinto. Ngayon, ang mga aral na iyon ang nagpoprotekta sa iyo mula sa mga hindi kailangang pakikibaka. Ang mga oportunidad na pumapasok sa buhay mo ay mas ligtas ang pakiramdam, mas matatag, at mas may paggalang sa iyong enerhiya. May pagbabago rin sa paraan ng pagtingin mo sa yaman. Mas kaunti na ang pagkaapurahan at mas nangingibabaw ang seguridad. Mas kaunti ang paghahambing at mas mahalaga ang personal na kalayaan. Ang pagbabagong ito ang humahatak ng mga oportunidad na sumusuporta sa pangmatagalang paglago, hindi lamang sa panandaliang ginhawa. Nagsisimula mong maramdaman na ikaw ay sinusuportahan, hindi sinusubok. Habang unti-unting nagbubukas ang mga pagpapalang ito, lalo pang tumitibay ang tiwala mo. Napagtatanto mo na kahit sa pinakamahirap na yugto, walang tunay na kumikilos laban sa iyo. Nililinis ng universo ang mga daan, isinasara ang mga pintong hindi nakaayon, at inihahanda ang mga pagbubukas na tugma sa taong ikaw ay naging ngayon.
At ngayon, ang mga pintong iyon ay malinaw nang nakikita. Mensahe mula sa universo. Sagittarius, ito ang sandaling kinakausap ka ng universo ng walang simbolo, walang kalituhan, at walang pagkaantala. Narinig ka na. Bawat tahimik na panalangin, bawat hindi masambit na hiling, at bawat sandali ng pagtitiis ay kinilala. Walang anumang pasan mong mag-isa ang hindi napansin. Kahit noong nagduda ka sa sarili mo, hindi kailanman nagduda ang universo sa iyong lakas o sa iyong potensyal. Hindi ka kailanman nilalayong maghirap ng walang katapusan. Nilayon kang matuto, lumago, at umangat ng may karunungan. Ang mga pagkaantala na naranasan mo ay hindi parusa, iyon ay proteksyon. May mga pintong na natiling sarado dahil lilimitahan ka lamang ng mga iyon. May mga oportunidad na hindi dumating dahil hindi sila tugma sa hinaharap na ngayon ay tinatahak mo. Ang oras ay hindi kumikilos laban sa iyo, hinuhubog ka nito. Ngayon, hinihiling ng universo na magtiwala ka sa kung ano ang nagbubukas. Bitawan ang pangangailangang kontrolin ang bawat resulta. Bitawan ang takot na mauulit ang nakaraan. Hindi ka na ang dating ikaw na pilit lang lumulutang. May linaw ka na kung saan dati ay may kalituhan. May pagtitiis ka na kung saan dati ay nangingibabaw ang pagkabalisa. At sa panloob na pagbabagong ito, nagsisimula ng magpakita ng balanse ang iyong panlabas na mundo. Pinahihintulutan kang tumanggap ng walang guilt. Pinahihintulutan kang magtagumpay ng hindi kailangang magpaliwanag. Pinahihintulutan kang bumuo ng katatagan habang iginagalang ang iyong kalayaan. Bahagi ng iyong pagkakaayon ang mga katotohanan ito. Habang nagpapatuloy ka, makinig ka sa iyong intuisyon, pinatalas ito ng karanasan. Bigyang pansin ang mga bagay na nagbibigay ng katahimikan, hindi lamang yaong nakaka-excite. Nakikipag-usap ang universo sa pamamagitan ng ginhawa gaya ng sa pamamagitan ng oportunidad. Ang yugtong ito ng buhay mo ay may suporta. Hindi mo na kailangang patunayan ang iyong halaga. Kailangan mo na lamang tanggapin ang mga bagay na kusang lumalapit sa iyo. Maglakad ka pasulong ng may kumpiyansa, alam mong hindi ka na naghihintay ng pahintulot. Ikaw ay ginagabayan. Mga dapat tandaan ng Sagittarius. Habang nagpapatuloy ka sa iyong paglalakbay, Sagittarius, may ilang katotohanang kailangan mong dalhin, hindi bilang mga tuntunin, kundi bilang tahimik na karunungang hinubog ng karanasan. Tandaan mo na ang landas mo ay hindi kailanman nilalayong magmukhang katulad ng sa iba. Pinapahina ng paghahambing ang iyong linaw. Pinatitibay naman ito ng pagtitiwala. Ang pag-usad na ginagawa mo ngayon ay nakabatay sa lalim, hindi sa bilis, at iyan ang iyong kalamangan. Huwag mong kalimutan kung gaano nakalayo ang narating mo. Ang pagtitiis na nabuo mo ay hindi aksidente. Ang katatagang nakuha mo ay hindi pinilit. Bawat aral ay humubog sa kakayahan mong harapin ang mga paparating ng may dignidad at pananagutan. Manatili kang konektado sa iyong intuisyon, lalo na kapag hindi malinaw ang mga pagpipilian. Ginabayan ka na nito noon sa gitna ng kawalang katiyakan, at patuloy ka pa rin nitong gagabayan. Higit sa lahat, tandaan mo na ang pagtanggap ay hindi nangangahulugang hindi ka karapat-dapat. Sapat na ang naibigay mo. Sapat na ang mga natutunan mo. Matagal ka nang naghintay. Pahintulutan mong magpatuloy ng may kumpiyansa, alam mong ang katatagan at kalayaan ay maaaring magsabay sa buhay mo. Sagittarius, ang kabanatang ito ng buhay mo ay hindi na tungkol sa simpleng pag-survive, ito ay tungkol na sa pagtanggap. Ang lahat ng iyong pinagdaanan ay naghanda sa iyo upang hawakan ang kasaganaan ng may karunungan, hindi takot. Habang nagpapatuloy ka, hayaan mong maniwala na posible ang katatagan ng hindi isinusuko ang kalayaan. Hindi ka na sinusubok ng universo sa iyong pagtitiis, tumutugon na ito sa iyong paglago. Tumayo ka ng may kumpiyansa sa bagong enerhiyang ito. Magtiwala sa kung ano ang nagbubukas. Tanggapin ang mga dumarating. Pumapasok ka na sa yugtong kung saan nagtatagpo ang pagsisikap at gantimpala, at napapalitan ng pagkakaayon ang pakikibaka. Maglakad ka pasulong na may katiyakan, alam mong ang para sa iyo ay kusa ng hinahanap ang daan patungo sa iyo.